Tayo because of the blood of Christ. Amen? We were saved from the penalty of sin. And we are being saved from the power of sin. And we shall be saved from the presence of sin. Okay? Yung spirit natin justified na, yung soul natin sanctified na, and then our body will be glorified. Amen? Our spirit is already justified, and our soul is sanctified, and our body will be glorified. Itong body natin ay hindi pa ligtas. Subjected pa rin mamatay. Subjected pa rin magkasala. Subjected pa rin magkasakit. Tama? Amen. May rayuma pa, may trangkaso pa, may uho pa. Pero someday, i-glorify ito. Bibigyan tayo ng glorified body. So, dapat alam natin yan. Kasi yung mga hindi alam yung ganong doktrina, hindi nila ma-claim na sila ay ligtas. Ligtas pa na, o bakit nagkakasakit ka pa? Yung katawan, nagkakasakit pa. Diba? So, yan ang dapat natin maintindihan. Okay? Praise God. Ayan, nakasama na naman natin si Sister Teresa. Okay, so our topic for today is about sanctification. What is sanctification? What is sanctification? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Walang tatalino sa lapis at ballpen. Amen? Amen. Oo. Kahit memorya mo yan, minsan pagka nagkarayuma ka, nababawasan yung memory mo eh. No? Oo. Kaya, pero ang lapis at ballpen, napakahalaga, mas matalino. Sa papel. Ay, pastor, may dala akong lapis at naka-ballpen. Dapat may dala ka rin papel. Saan mo isusulat? Sa daliri, sa palad? Ay, pagpuno na yun, sa tiyan naman. Okay. Ayan. Now, sanctification is the gracious work of God in setting the believer apart for himself and for service in the world. Now, gusto kong bigyan ng emphasis ito. Some of you ay alam na ito, but mas maganda na ma-master nyo ito. Amen? Lalo na sa mga baguhan dahil dito nakasalala yung assurance of salvation. Bakit mayroon tayong assurance of salvation? Because mayroong sanctification. Mayroong justification. Di ba? So, walang assurance of salvation kung walang justification. Dapat alam natin yan, yung doctrine of redemption. Pagka sinabing doctrine of salvation, ay maraming branches yan. Pagka sinabing puno, maraming sanayan. So, salvation. Ang salvation po, yun ang foundation, o yun ang, okay? Yun ang pundasyon ng ating kaligtasan, ang ating doktrina.
Now, salvation is the root and good works are the fruits. Amen? Okay, tayo po lahat ay tumayo at buksan natin ang ating banal na kasulatan at pagbubulay-bulayan natin ngayon ang doktrina ng sanctification. Ano sa Tagalog, sanctification? Pagpapabanal. At pagpapakabanal. Paano ka maligtas kung hindi ka naging banal? Di ba? Kaya napakalaga ito na maintindihan ng isang mananampalataya. Alam niyo ba na nung tinanggap niyo si Christ as your personal Lord and Savior, pinabanal tayo ng Diyos. Instantly, automatically, ikaw ay naging banal. Please open your Bible in the book of Hebrew chapter 10, verse 10, and then verse 14. Chapter 10, verse 10, and then verse 14. Nakita niyo na? Amen. Verse 10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ, once and for all. No repetition. Once and for all. In verse 14, for by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Sabi niya walang forever. sabi niya, for by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Who told you that there is no forever? Okay, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay narito ngayon upang mag-aral ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng bukas na puso at kaisipan upang maunawaan po namin, Ama, ang iyong salita. Patatagin mo ang aming pananampalataya. Alisin mo po anumang bahid ng duda at agam-agam, Panginoon, sa kaligtasan na aming tinanggap. Pagpalain mo po ang bawat isa sa mga anak mo. Ibinabalik namin sa inyo ang kapurihan sa matamis mong pangalan, Panginoong Hesus. Amen. Amen. Nakita niyo dyan, no? Once and for all. No? Once and for all. Ang sabi niya dito, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Hindi na po ulit ihahain si Christ. Once and for all. Ngayon, kung ikaw ay naligtas at nawala, wala ka ng pag-asa. Kasi minsan lang hinahin si Kristo. Hindi dapat ihain ulit para iligtas ka ulit. Diba? And then, alam mo ba ang position mo as a Christian, as a child of God? Sabi niya, for by one offering. How many offering? One. Once lang. No? Okay? By one offering, he hath perfected temporarily. No? Forever them that are sanctified. Perfected. Naging perfecto ka na. Naging santa ka na. Once and for all yan, i-declare ng Panginoon na you are already saints in the sight of God. No? Okay? Kaya, mga doktrinang nakagisnan natin, pagka namatay, inilibing 10 taon, nahukay, buo pa yung katawan, gagawing santa. Ha? Diba? Tayo, buhay pa lang, santo na at santa. Okay?
So, salamat sa Panginoon sapagkat ginawa tayong santo at santa. Meaning, sa paningin ng Diyos, banal ka na. Na? Okay? So, pag-aralan natin yung tinatawag na doctrine of sanctification. Isulat nyo itong meaning nito, yung definition. Sanctification is the gracious work of God. Work of God yan. Not work of man. Work of God in setting the believer apart for himself and for service in the world. Now, itong tinatawag na sanctification, mayroon pong tatlong P. Outline ko dito, no? Mayroon tatlong P na kung hindi ka pamilyar dito, ay, alam ko na yun eh. Yung pangatlo, glorification. Okay? Ganon din po yun. Yung glorification, yun din po yung perfect sanctification. Okay? Alright. So, dito po, makikita natin na once na tinanggap mo si Christ as your personal Lord and Savior, you are sanctified by God. Positionally, you are sanctified. Saint ka na. That's why the people or the Christian in Corinth, no, the church of Corinth, although they are carnal, and yet, they were called by God as a saints. Carnal sila, pinaka-carnal na church, yung sa Corinthian church. Amen? Pero okay lang bang karnal? Pangit ng karnal. No? Anong palatandaan mo, pastor, na sila ay karnal? They were carnal. Mayroong division doon, may nag-aaway, may nagsisiraan, lahat ng uri ng kasalanan, mayroon sila. And yet, they are called saints by God. No? Verse 2, chapter 1, 1 Corinthians, chapter 1, verse 2, unto the church of God which are at Corinth. Okay? Ang iglesia ng Panginoon na nasa Corinto, ang sabi niya, to them that are sanctified in Christ Jesus. Ito ang maganda. They were sanctified in Christ Jesus. Diba? Hindi sila naging sanctified by themselves, but they are sanctified in Christ Jesus. Called to be what? Saints. Tinawag silang banal o magpakabanal with all that every place call upon the name of Jesus. Ito, kasama tayo dito. With all, sabi niya dito, that in every place call upon the name of Jesus. Hindi lang sila yung banal, mga kapatid. Tayo rin ay banal. Amen? Dudugtong pa natin yung kahit tayo karnal. Sana hindi nakadugtong yun. Amen? Sila ay naging banal o pinaging banal ng Diyos o tinawag pa rin banal, although na sila pa rin, sila ay karnal. Pero tayo sana ay hindi nakatutong yun. Amen? So, ang tawag dyan, no? Positional sanctification. Amen? Yun po ang tawag dyan. Positional sanctification. Anong ibig sabihin yan, Pastor? Forever you are sanctified, you are saints in the sight of God. Hindi na pwedeng mabago yan. Okay? Positional sanctification means that in Christ we have been set apart to belong to God and to serve Him. Okay? And positional sanctification never changes. Ilagay niya, positional sanctification never changes. Only 4 words, no?
positional sanctification never changes. Okay? Them that are sanctified, they were sanctified forever. Forever yan. Mga kapatid, sa harap ng Diyos, banal ka na. Amen. Kailan mo tinanggap si Kristo? Okay? Pinabanal ka, dineclare ka ng banal. Mula ba nun, hindi ka pa nagkasala? Nagkasala ka na. Ilang ulit na. Pero ang tawag pa rin sa'yo ay banal. Ang Diyos kasi ang nagpabanal sa'yo. Iba yung nagbabanal-banalan. Ha? Hello? Ang Diyos ang nagpabanal sa'yo. Kaya forever yan. Kailan ito nangyari? Since tinanggap mo si Christ as your personal Lord and Savior, okay? I-declare ka ng Panginoon Diyos na ikaw ay banal na. May makakasawata ba yan? Sino bang mas mataas sa Diyos? Wala. Oh, ang Diablo, nag-atem yan. Nasasabi niya, hindi ka banal. Pero punta ka sa salita ng Diyos upang patunayan mo sa Diablo na ikaw ay pinaging banal ng Diyos. Anong gagamitin mo na talata? Anong gagamitin mo talata? 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Pwede yan. Hebrew chapter 10 verse 10. Hebrew chapter 10 verse 14. So positional sanctification never changes. Hindi yung Vatican ang nag-declare sa iyo na you are saints. Amen. Hindi ang Vatican. Ang nag-declare sa iyo ay kalangitan. Diyos ng kalangitan. So, ganun din, yung justification. Dapat naintindihan din natin yun. By declare mo, you are saved because of justification. Justification is, what is justification? Justification is the gracious act of God to declare the sinner righteous who believe on Jesus Christ. Amen? Justified ka na, yung highest judge. Di ba? Ang nag-declare sa'yo, justify ka na. Justification is more than pardon. Now, doctrine of sanctification. Number 1, yung positional sanctification. Once and for all yan, hindi na babago. Kaya dapat yung kayo, sa Sunday school, dapat mayroon kayong nag-take note kayo. Sapagkat diyan katatatag sa doktrina. Di ba? Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Okay? Pagka nakaharap mo kasi yung mga losing salvation, i-share mo yan. Kaya nawawalang kaligtasan nyo, wala kayong positional sanctification. Amen? Di nyo naintindihan ang sanctification. Ano yung sanctification? Paliwanag mo umupo ka dyan, makinig ka. Di ba? Pati sa doktrina ng church, sabi ko nga sa inyo, mayroon akong naging kaibigan na pastor, na evangelical. Sabi ko, patunayan mo na yung church ninyo ang itinayo ni Christ. Uupo muna ako. Pagkatapos mo mag-explain, kung visit mo ako, pagkatapos mo mag-explain, ikaw naman uupo. At ako ay magtuturo sa iyo. Kasi, mayroon tayong basihan eh. Kaya dapat may tatayuan ka.
Di ba? Tatayo ka, itatayo mo yung pundasyon mo. So, mga kapatid, napakahalaga po itong doctrine of sanctification. Ulit, sanctification is the gracious work of God in setting the believer apart for himself and for service in the world. Okay? So, napakahalaga po yan na maintindihan ng bawat mananampalataya. Okay? At kasi po, sa mundong ating ginagalawan, no? Marami kayong may encounter na katuruan. Dala rin nila ang Bible. Amen? Mayroon din silang paliwanag. Pero pag sila nagpapaliwanag, lalong lumalago. Okay? Ang pangalawa po, mga kapatid na minamahal, tayo mabagal po tayo para mahimay nyo ng gusto. Diba? Ang pangalawa, yung tinatawag na practical or progressive sanctification. Sulat nyo ito sa mga sumusulat na nag-take note. Practical or progressive sanctification has to do with our everyday life. Has to do with our everyday life. Our Lord Jesus Christ prayed, since we have a holy position in Christ, we should live like it. Okay? Ang sabi po dito sa John chapter 17, verse 17. 17 ng John. Sabi niya, sanctify them through thy word. Thy word is true. Okay? So ito po, dito po nakapaloob yung tinatawag na progressive sanctification. We should live like it because we are already sanctified in Christ. Okay? Pinabanal na tayo kay Kristo, dapat magpakabanal naman tayo. Hindi pwedeng magpakabanal ang makasalanan. Lagi ko inuulit yung kasabihan, madaling maging tao, mahirap pagpakatao. Sino yung magpapakatao? Yung tao. Yung baboy, hindi pwedeng magpakatao yun. Hindi ba? Baboy yun eh. Pwede ko sabihin, oy baboy, magpakatao ka. Baboy yun eh, magpapakababoy yun. Tao, magpakatao. Yung banal o binanal, dapat magpakabanal. Ang tawag dyan, progressive sanctification. Now, John 17:17, ayan, nandyan yung partnership natin. Yung through the Word of God, tayo po ay tinuturuan para mag-mature, lalong nagiging banal. The more na tumatagal tayo, dapat nag-grow tayo as a Christian, nag-mature tayo sa ating spiritual life. Nag-grow tayo sa ating spiritual life. Amen? Amen. Pag hindi ka na nag-grow, ang tawag doon ay deterioration. Okay? Pag ano na, palubog ka na. Pag hindi ka na nag-grow. Kumbaga sa halaman, yung halaman, ang labong-labong, pagka sumubra ng tanda, unti-unti nang natutuyo. Ayan, napuputol yung mga sanga, unti-unting natutuyo. Hanggang sa siya ay magiging lanta na, at mamamatay na yung ang mangga, hindi na magbubunga. Deterioration.
Now, practical or progressive sanctification has to do with our everyday life. Sulat niyo yan. Okay? Our Lord Jesus Christ prayed, since we have a holy position in Christ, we should live like it. Prayer niya itong 17:17 nandyan sa Panginoon, sa Diyos Ama. Sabi niya, pabanalin mo sila Ama sa iyong salita. Ang salita mo ay katotohanan. So, the more na natututo tayo ng salita ng Diyos, the more na tayo ay bumabanal. Nililinis tayo ng banal na dugo ng banal na salita ng Diyos. Ephesians chapter 5 verse 26. Okay? Ephesians 5:26. Di ba umubra yung pandita? Okay lang? O ayaw nyo lang gamitin. No? Mas maganda yan, nagbubukas kayo ng Bible. Amen. Pero pwede gamitin. Ano? Right, pwede. Okay? Ephesians 5:26. That he might sanctify. O nakita nyo ulit yan, yung salitang sanctify. And cleanse it with the washing of the water by the Word. Okay? Itong Word of God, ito yung spiritual water. Na ini-a-apply sa buhay natin para tayo'y luminis, buhay spiritual. Kung may literal na water, mayroon din pong spiritual na water. Panligo. Pagka Kristiyano ka, hindi ka naliligo spiritual, babaho ang iyong spiritual life. Amen? Oh. Alam niyo, nakakalungkot ngayon sa sobrang marami ng gadget, no? Hindi sinasa. Alam niyo, kung papatulan niyo yung Facebook, yung lang kung titignan mo lang yung mga friends ko, mga naka-post dyan eh. Ubus na oras mo eh. Amen. Diba? Tapos nakikipag-chat ka pa. Tatlo-tatlong ka-chat mo. Ano na ubus ang oras mo? Mayroong naka-post doon, batang kumakain ng kanin lang. Gutom na ako, nanay, ito yung namon Facebook. Kaya maingat din kayo sa social media dahil nagugugol lahat yung ating panahon doon. Panahon sa asawa, panahon sa anak. O sa boyfriend, hindi nawawala yung panahon na yun eh. Amen? Sa girlfriend, hindi nawawala yun. Kasi mag-girlfriend pa lang, mag-boyfriend pa lang. Babe, kumain ka na ba? Ha? Masyadong, ano siya? Ang tawag daw? Masyado siyang tupol dahil mag-boyfriend pa lang. Tignan natin pag mag-asawa na. Ha? Pahala ka king biye mo. Pagkamatekan, isa. Nung sinusuyo, napakatutpol niya. Nung mag-asawa, bahala ka king biye mo. Pagkamatekan, isa ka. Okay. Sanctification. Una, positional sanctification. Positional sanctification never changes. Magwala ka, hindi na babago yan. Pero hindi kita i-encourage magwala. Sa progressive sanctification, nakabasig yan paano ka mabuhay bilang Kristiyano. Kung mabuhay kang walang disiplina, hindi nagagalaw yung posisyon
positional sanctification. Pero hindi ka magpo-progress, hindi ka mag-grow, hindi ka mag-improve. Pwede kang mabuhay na parang hindi ligtas. Hindi nababago yung positional sanctification. Hindi nagagalaw yun. Amen? Hindi po nagagalaw yun. Pastor, di pwede na pala. Wala ka sa tinatawag na progressive sanctification. Magiging miserable ang buhay mo sa mundong ito. Mapapahiya ang ama mo. Mapapahiya ang tatay mo. Hello? Pero kung magpo-progress ka, mag-improve ka sa iyong Christian life, pagpapalain ka ng Panginoon, mag-glorify yung Father. Anong sabi sa Matthew 5:16? Let your light so shine before men, that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. Anong sabi? Banal sa inyo'y tumawag, kaya kayo ay magpakabanal. Nasusulat. Sabi niya, kayo'y magpakabanal sapagkat banal ang sa inyo'y tumawag. But as he which hath called you is holy, so be ye holy in all manner of conversation. Yung pamumuhay. In all manner of conversation. Why? Because it is written, nasusulat, banal ang sa inyo'y tumawag, kaya kayo ay, o sino ngayon? Yung pinagpapakabanal niya, yung binanal muna. So dito yung progressive sanctification. Ngayon, ang buhay Kristiyano natin, minsan ganito. Hindi ganun. Dapat nag-i-improve ka. Mabagal man, at least, tumatangkad ka. Spiritual. Amen? Oo. Ang ating physical body, mayroong hangganan yan. Pag inabot mo na, sabi nila, sa pagkalalaki ka, inabot mo ng 21, maaaring hindi ka natatangkad. Ang tindi sinang ng paglaki mo na, pag ganun na. No? Ganun din sa babae. Pag 18 ka na raw, stop na yung pagtangkad. Pwede ka pa rin lalaki, iba na yung paglaki, pag ganun na. Amen? Pero sa spiritual life, mga kapatid, dapat lumalago ka pa. Si Nanalita, siyang maedad natin dito, nag-stop na physical yung paglaki niya. Pero I believe, si Nanalita, lumalago pa rin spiritual. Amen? Hindi natin maiwasan pagtanda, pero yung paglabo, pwede natin abutin yun. As long as na ikaw ay nabubuhay pa. So, ito po yung progressive sanctification. Dapat lumalago ka spiritual. Na nagiging banal ka, binanal ka na, nagpapakabanal ka ngayon. Hindi ba, nung kaliligtas natin, anong alam natin? Salvation lang. Minsan nagmumura ka pa kasi hindi mo alam, bawal magmura. Umiinom pa, patikim-tikim pa. Ngayon, totally, hindi ka na umiinom ng alak. Kasi natutunan mo, bawal na yun. Sigarilyo. Tama ba? So, bahagi yan tinatawag na progressive sanctification. Tumataya ka pa ng wedding dati, ngayon hindi na. Hindi pala nakakaluwalhati sa Diyos yung pagtaya ng wedding. Bakit ka mo? Anong panalangin mo? Sana Panginoon tumama ako. Ano palagay mo sa Panginoon? Sugarol? Amen? Nagsisinungaling ka pa. Ngayon, nakita mo ngayon,
na ang pagsisinungaling hindi nakakaluwalhati sa Diyos. Nung naalis yun, lumago one step yung, nag-progress one step yung spiritual life mo. Diba? Yun po yung ibig sabihin ng progressive sanctification or practical sanctification. Tama? Sa physical, mayroong gradual na paglago. Sa spiritual, gradual din yung paglago. Gradual. Ha? Nagkakaintindihan po tayo? Akala, maraming nasasabi, mahirap intindihin ng Biblia. Kasi ginagawa nila parang nilugaw. O parang halo-halo. Pinagsama-sama. Masarap yung halo-halo. Okay? Pero yung sa pag-aaral, halo-halo, talagang mahihilo kayo. Amen? Sa pagkain, masarap yung halo-halo. Pero kung sa pag-aaral, halo-halo, talagang sila'y mahihilo. Pero kayo, nahilo ba sa doctrine of sanctification? Kasimple lang pala, no? Hindi mo na kailangan ng gumamit ng kung ano-ano. Ulit, positional sanctification never changes. Sino may gawa ng sanctification? Ang Diyos. Binanal tayo once and for all through the offering of the body of Christ once and for all. Amen? Positional sanctification. Ngunit yung progressive sanctification through the Word of God. Sanctify them through Thy Word. Thy Word is true. Kaya, ang isang tunay na Kristiyano, huwag mong sabihin sa akin, pwede kang maging good Christian na hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka umaatin ng church. Never. Hello, amen? Ako, pastor, kahit hindi umaatin ng simbahan, kahit hindi ako nagbabasa ng Biblia, spiritual ako. Ho! Hello? Hindi. Parang sinasabi mo, ang bata kahit hindi pakainin, lalakas lalaki. Pwede ba yun? Amen? Asan si Michael? Lisa, asan si Lisa? Tulog si Lisa? Huwag mong pasusuin niya. Lalaki ba yan? Hindi. Amen? Tapos sasabihin mo, Kristyano ka, kahit hindi ka umati ng church, kahit hindi ka nagbabasa ng Biblia, lalago ka, mabuti kang Kristyano. Parang sinabi mo, nagkamali si Kristo, nagtayo siya ng kanyang simbahan. Amen? Ano ba sabi sa Hebrews 9:10-25? Not forsaking the assembling of ourselves as the mother of some is. Alam niyo, noong pamampalak, ganyan na yung maraming Kristiyano. Mayroong lulubog, lilitaw sa simbahan. Kaya sabi ni Pablo, huwag niyong gayain yung mga iba. Kundi, huwag pabayaan ang pagtitipon. May pagtitipon ba ng Miyerkules? Nasaan kayo? Hello? May pagtitipon ba ng linggo ng hapon? Nasaan kayo? Sagot. Okay? Progressive sanctification. Yun po yung tawag dyan. Naintindihan? Okay? So, progressive or practical sanctification has to do with our, check nyo yung sinulat nyo, every
everyday life, our Lord Jesus Christ prayed, since we have a holy position in Christ, we should live like it. Sabi niya, magpakaban na kayo kasi pinanalo na kayo eh. We should live like it. Binanal ka ba? Binanal ba kayo? Magpakabanal kayo. Yun ang kasunod. Okay? Now, yung tinatawag naman na perfect sanctification. Kaya tatlo yung P para madaling tandaan. Yung iba sa inyo mayroong 4 P's. Amen? Dito, lahat tayo mayroong 3 P's. Amen? Mas mahalaga ito sa 4 P's, kahit 3 P's lang. Una, positional. Unang P, positional. Pangalawang P, aggressive. Pangatlong P, perfect. Perfect sanctification. Now, ito, yung magiging perfect sanctification ito, 1 John chapter 3, verse 2. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him. We shall see Him as He is. We shall be like Him. Magiging katulad natin siya. Yung katawan niyang taglay, magiging katulad ng katawan natin taglay. Siya may katawan, hindi namamatay. Magkakaroon din tayo ng katawang hindi na mamamatay. Walang kapintasan. Ngayon, kahit anong ganda mo ngayon, kahit anong pogi mo ngayon, may kapintasan ka. Amen? Oh. Kasi hindi ibinigay lahat sa isang taong kagandahan. Amen ba? Nag-swimming kami kahapon doon sa bato ko. Pag-ahon, at sabi kay Arvin, hindi ka umitim ah. Di halata. Hindi po halata. Hindi umitim. Si Jordan, hindi rin umitim. Itim na itim. Tapos nakita nila si Sister Amelia, hindi ka umitim. Puti ka pa rin. Okay. Ako napansin ko, umitim ako eh. Ako dati na. Okay. Alright, perfect sanctification, yung magkakaroon po tayo ng glorified body at itatransfer na tayo doon sa glorious place. Na doon, hindi ka na magkakasala, hindi ka na marurumihan doon. Ang sabi po sa Revelation chapter 21 verse 27, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Amen? Ang tawag dyan, perfect sanctification. In other words, glorification. Amen? Para tatlong piyan. Perfect sanctification. Number 1, positional. Number 2, progressive or practical. Number 3, perfect. Susunod na linggo, dapat tandang-tanda niyo pa yun. Ano yung topic last Sunday? 3 P's. P. Pag-asa? Hindi. Positional. Amen? Another P. Papa? Hindi. Okay?
progressive. Hello? Adi naalala nyo? Ha? Ang hirap sa inyo eh. Madaling makalimutan eh. Pero pagka nagbibinggo kayo sa litrang B, sa litrang O, palakol. 70 lang. Sa litrang P, litrang G, kalbo. Alright? Okay. Perfect sanctification. Kailan po yan mangyayari? 1 Thessalonians chapter 4, verse 17 or 16. Sapagkat pagbaba ni Kristo, mayroong tinig ng sigaw ng arkanghel at tunog ng bakakot ng Diyos. Ang mga patay kay Kristo ay unang bubuhayin. At tayong mga natitirang buhay ay kasama nilang aagawin sa labahaw. 1 Corinthians 15:51, I show you the mystery. We shall not all sleep, and we shall all be changed. For a twinkling of an eye. Okay? Yung mga patay kay Kristo, bubuhayin at tayong mga natitira, babaguhin. At ililipat na sa langit, ang tawag diyan ay perfect sanctification. Romans chapter 8, verse 23. Look at this. 8:23. Okay? Ang mundo ngayon ay lahat dumadaing. No? Lahat ng tao, pati mayaman, dumadaing eh. Di ba? Sabi ng mga mayayaman, hirap ng buhay. 10,000 na lang kita ko a day. 10,000 na lang, hirap pa. Lugi pa. 10,000 na lang kita niya a day, hirap na. Now, tignan nyo, verse 23. Romans 8:23. Sinusundan nyo. Ilagay niyo yan sa perfect sanctification. Not only they, okay, 22 muna. For we know that the whole of creation groaneth and troubleth in pain together until now. Together until now. Walang taong hindi dumadaing. Lahat may daing, pati yung mayaman. Madaing pa nga yung mayayaman eh. Di ba? Sakit ng ulo niya, hindi niya alam saan nilagay yung pera. Kung sa lababo o sa bathtub. Mahirap panligo yung pera. Baka magkakaroon ka ng kakabuni ka. 23. And not only they, but ourselves also. Apektado pa rin tayo. Amen. Kahit Kristiyano, minsan, apektado yan. Pero huwag kayong madaing katulad nila. Unawain nyo yung kalagayan nyo dito sa mundo. At gamutin nyo ng Dibali. Amen? Marunong kayong gumamit ng Dibali, Halimbawa, nagkulang ka ngayon ng tuyo. Dibali. Mamaya, lechon naman. Di ba? O may sakit ka ngayon. Dibali. Sa langit, wala nang sakit. Amen? O wala kang bagong damit ngayon. Dibali. Sa langit, wala nang damit. Sabi ng estudyante ko, sa langit, wala nang kamatayan. Sa langit, na-alliterated niya. Tapos bandang niya, sabi niya, sa langit, wala nang damit. Kinakaupo tayo lahat doon. Okay. Alright. So, 23 sabi niya, not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves grown within ourselves, waiting for what? Waiting for? Wala na ata kayo Waiting for the adoption, and to wit the redemption of our
body. Yun yung perfect sanctification. Yung body natin, ililipat na sa langit. Yung body na lusaw, papalitan na ng wala ng kapulukan. Yung body na namatay, yung katawan na namatay, papalitan na ng walang kamatayan. Yun ang tawag doon ay perfect sanctification or glorification. Amen? Amen. Amen. Tulog na ata kayo. Okay, dyan muna tayo. Maikli na kapag start tayo ng oras, maaga tayo natatapos. Naintindihan? May natutuhan? May natutuhan? Mayroon. Huwag yung sabihin wala. Okay? Tayo lahat ay tumayo at tawagin natin yung ating, huwag yung ginagaya yung itbulaga, ano? Nasa simbahan kayo. May natutuhan? Mayroon.